Yung persepsyon na corrupt itong administrasyon nito ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay -3, -15 at -27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Ano bang tingin natin sa lagay ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. at paano ito makukumpara sa perception ng ating taong bayan sa korupsyon sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni Noynoy Aquino. Now, alam niyo po, lumabas na ang Pulse Asia Survey. 94%. Halos lahat ng Pilipino ay naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. 94%. Hindi po ibig sabihin na yung 6% hindi naniniwala dahil meron doon 1% na talaga nagsasabi na talagang sobra na ang ating problema. Doon sa 94%, 71% talagang sinabi nilang napakalantaran at 24% at sinabi medyo talagang lantaran. 1% lang ang nagsasabi na hindi widespread ang korupsyon at 5% are undecided. Yung 1% na yan, kasama na dyan si Marcos Jr., yung pamilya niya at yung mga crony niya. Pero wag po kayong magkakamali, 94% ng lahat ng Pilipino ay sinasabi na talamak ang korupsyon, 71% super talamak ang korupsyon. Now, ano ba ho ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, walang kaduda-duda na halos lahat ng Pilipino ay kumbinsado na talagang matindi na ang problema sa korupsyon ni Marcos Jr. At pero ito may pag-aasa naman po tayo. Tinanong ang taong bayan, talaga bang kabahagi ng politika ang korupsyon? Abay hati. 41% ang nagsasabi na kabahagi nga yan at 43% ay sinasabing hindi naman dapat kabahagi yan ng normal na politika at ang 17% ay hindi sila desidido either way. Ano po ibig sabihin niyan? Well, talaga pong wala ng Pilipino na naniniwala na malinis pa ang pangangalakad ng gobyerno sa ilalim ni Bangag. In fact, 1% na lang ang naniniwala na hindi problema ang korupsyon. At kasama na nga po dyan si Marcos, yung kanyang 3 anak, at si Lisa Araneta, at yung kanilang mga cronies na nakikinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, ikumpira natin ito doon sa persepsyon ng taong bayan. Unfortunately, ang Pulse Asia po ay hindi po sila nagpa-survey doon sa corruption perception ng mga panahon ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong. Pero ang SWS ay merong ganyang survey. Ano ba ho ang nakita ng SWS? Ang SWS hindi po malayo sa findings ng Pulse Asia. Pinakamatindi pa rin ang perception ng tao sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. At ang kanilang finding ay 84% at talagang overwhelming majority pa rin, bagamat mas mataas ang percentage na nagsasabi na talamak ang korupsyon sa Pulse Asia, 84% pa rin na nagsabi na talagang talamak ang problema ng korupsyon. Pero dito sa SWS, meron tayong basihan kung paano natin makukumpara ang mga administrasyon ni Noynoy at saka ang administrasyon ni Tatay Digong. Ayon sa SWS na nagsasabi na 84% ng Pilipino nagsasabing talamak ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr., sa panahon ni Noynoy Aquino, 43 to 56%. More or less. So ibig sabihin po niyan, talagang naniniwala ang taong bayan na matindi na ang problema sa korupsyon kay Marcos at siyempre, ang dahilan naman po dyan, unang-una, flood control. Yang linalabon ang pera ng bayan sa flood control. Pangalawa, revelasyon na pati si Presidente ang pasimuno ng korupsyon na yon dahil siya naman ang nagpo-propose ng pangtao ng budget at talaga naman pong siya nag-a-approve ng budget at siya rin ang nagtalaga doon sa speaker na naging pasimuno ng lahat ng kakurakutan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo po, napakatindi na po niya, 94% wala nang naniniwala na malinis ang administrasyon. Kasabay ito ng pagbagsak ng kanyang approval rating na -3 sa SWS, -15 sa Pulse Asia, at -27 sa Publicus. Kung talagang i-relate nyo yung datos, talagang yung perception na corrupt itong administrasyon nito ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr.
At dahil ito ay negative 3, negative 15 at negative 27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. So ngayon po, ano po ang ating mensahe? Well, yan ba ho ang ating ipararating na mensahe sa ating mga kabataan ngayon na ang new normal ay corrupt dahil 94% ay lahat ng Pilipino ay naniniwala na talamak ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sana hindi naman po. Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Wala na pong alternatibo dyan. Hindi na po tayo makakaasa sa mga institusyon para tanggalin na itong korupsyon nito kasi naging kabahagi na ng administrasyon ng Marcos Jr. ang korupsyon. At ako hindi naman nagtataka rito dahil may kinalaman siya ng genetics. Dahil alam naman natin ng kanyang ama na sa Guinness Book of World Records din na pinakakurap, hindi lang isa sa kundi pinakakurap na administrasyon sa buong daigdig na talaga nagpasasa sa kaban ng bayan para maging isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, courtesy of Filipino taxpayers. Ang ating mensahe ay talaga matitigil lang po yung sistema ng korupsyon na yan kung tayo magsisimula muli. Let us start with a clean slate. Tanggalin natin ang korap, tanggalin natin ang pinagsibulan at pinagtapusan ng korupsyon. Yan po ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala na pong katuda-tuda, lahat tayo naniniwala na korap. Anong gagawin natin? Tayo ba'y mag-aantay na lang hanggang mahulog ang mangga, hanggang mawala ang problema, ang cancer sa ating lipunan? O tayo ba, kapag gaya na pag tayo na mayroong cancer, ay pupunta sa doktor at patatanggal ang cancer bago pa ito kumalat? Hindi ko po alam kung pwede pang pumalat ng mas matindi pa itong issue ng korupsyon sa ating bayan. Pero sa tingin ko po, walang katapusan po yan. Hanggang hindi natin matapos ang administrasyon ni Marcos Jr., talagang hindi po titigil ang problema ng korupsyon. So mga kaibigan, nasa sa inyo ang bola. Alam na natin na halos lahat tayo naniniwala super corrupt itong administrasyon na ito. Ang tanong, anong gagawin ninyo? Talaga bang sabi magpapatay-patay na naman at talagang hahayaan ang korupsyon ay maging dahilan kung bakit lantaran ng kahirapan sa Pilipinas? Sa totoo lang po, 6 na trilyon na ang budget natin. Wala nang dahilan para ang Pilipino, kahit sinong Pilipino ay maghirap. Kung yung 6 na trilyon na yan ay ginagamit para sa pagtaas ng antas ng kabuhayan, pagbigay ng pagkain sa nagugutom, tahanan sa mga walang tahanan. Dala naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kinu-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng desisyon on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa ilang mga issue na importante, no? At ilan sa mga isyong ito ay babanggitin ko lang kung ano mga issue at sinasabi ko lang kung ano yung sinabi namin sa ating memorandum. Ulitin ko po hindi ko po sinasabi na tama kami. Ang sinasabi ko lang ano yung nasa loob, napaloob doon sa memorandum na hinain namin today sa Korte Suprema, no? Now, ang naging kliyente ko po dito, dahil hindi na nga po napirmahan ni VP Sara, dahil hindi na umabot, ay si Congressman Pulong Duterte, no? So ang naging kliyente ko po rito ay si Congressman Pulong Duterte. Now, ano po yung mga issue dito? Pinakapangunahing issue ay mutin academic na beto, no? At ang sinabi po namin ay hindi siya mutin academic dahil in the first place, nakakulong po rin si Tatay Digong. At kinakailangan magdesisyon pa rin ng Korte Suprema kung legal ba o illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig. At saka yung pamamaraan kung paano siya napadala sa dahig, no? Ano pa ang mga sinabi namin dyan? Sinabi nga namin na talagang tinalong din naman ng Korte Suprema, meron ba bang jurisdiction ng ICC rito? Ang sabi namin, wala na. Kasi malinaw na malinaw, gaya nung sinabi ng 2 dissenting judges sa ICC mismo, nung nauna nang nagkaroon ng desisyon ang ICC sa issue ng jurisdiction, na dahil ang pagiging miyembro sa ICC ay voluntaryo, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. At pag sila ay bumitiw, hindi lang po pwede na ura-urada ay sila bibitiw at wala ng obligasyon na makipagtulungan. Binigyan
ng Rome Statute ang mga bansang bumitiw at ang prosecution, ang hukuman mismo ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification para aktuhan ang kung anumang kaso na ihahain sa korte mismo ng prosecution. At sinabi nga namin na dahil nga po 2 taon na bago nagsimula at humingi ng abiso ang prosecution para magsimula ng kanilang preliminary investigation, hindi na po pwedeng magtuloy ang kaso dahil ng panahon na yon hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Now, at sinabi rin namin na in other words, dahil hindi na nga po tayo partido dyan sa ICC na yan, lahat ng cooperation na ginawa ng Marcos administration ay labag sa ating saligang batas dahil ang ating saligang batas ay nagsasabi na tanging mga lokal na hukuman, tanging mga lokal na mga piskal, at tanging mga lokal na mga kapulisan ang po pwede mag-imbestiga, maglitis at magsentensya ng mga kaso na nagaganap dito sa ating bayan. Sabi nga namin na dahil meron na tayong IHL law, talagang ang primary jurisdiction para sa mga kaso na crimes against humanity ay domestic court, ang Korteng Pilipinas, no? At ang ICC ay gagana lamang kapag ang mga lokal na hukuman ay hindi gumagana, no? At sinabi rin namin na walang karapatan ang ehekutibo na ipawalang bisa yung prinsipyo ng complementarity by surrendering yung pagkatao ni Tatay Digong. Yan pong complementary jurisdiction ng hukuman ng ICC at ang pagiging primary jurisdiction ng hukumang Pilipino ay nakasaad po yan sa ating saligang batas at sa Rome Statute mismo. At hindi po pwede na yung pag-surrender, pag-kidnap at pag-surrender ng isang presidente sa ICC ng pagkatao ni Tatay Digong ay maging legal na basihan para sabihin na voluntaryo na nating tinatanggap ang jurisdiction ng ICC. Now, sinasabi namin na talagang tanging Korte Suprema lamang po ang merong kapangyarihan, no, na magdesisyon kung talagang tama o mali ang ginawa ng ehekutibo. No?